What a gloomy Tuesday morning sa atin lahat mga bebe. Is it Tuesday today? Ah, Monday pala. Monday pala mga bebe. Pasensya naman. Ang hagad-hagad na itsura ko. Kakatapos ko lang kasi tidy up ng bahay namin. I-check ko lang si Leon kasi iniwan ko siya dito sa loob ng kwarto niya. Tinignan ko kung matutulog siya ng kusa. Medyo narinig ko lang siyang konting iyak pero okay, tulog na siya mga bebe. Buti naman. In fairness naman kay Leon, he's starting to sleep on his own. Hindi lang sa umaga, even sa gabi, natutulog na siya ng kusa niya. I mean, sometimes binibigyan ko siya ng gatas, tapos maya-maya mag-mimic lang siya ng konting noise, tapos maya-maya tulog na siya. Dito pala si Papa P. Hindi siya mag-work ng lunch. Brunch. Brunch. Hindi siya mag-work ng lunch sa La Tremenda. Dito lang siya mag-stay siya kasi meron siya inasikasong papel niya. Tapos, may alis din siya ulit para naman dun sa isa pang papers na asikasuhin niya. Umuwi lang siya ngayon kasi yung schedule niya is at 12 p.m. pa. And as of the moment, what time is it now? 10:40. 10:40 pa lang ng umaga. So, meron pa siyang time. And malapit lang naman yun dito eh. Dumaan pala si Pepe sa Frankfurt. Ayan, bumili naman siya. Yes, please. Bumili siya ng... Ayan, di ba very healthy kami sa umaga. Pero okay lang. Ayan, oh. And what do you call this? Butifara? Butifara. Ayan, tapos meron lang siyang... Ayan, wala siyang chemical. Lalagyan lang natin siya ng mustard and then... Ay, shoot! It's already open. Yes, as you can see. Tomato. Kain tayo, babe. Breakfast tayo. Can I say sorry? Very sorry. Sorry. Kakatapos ko lang pakainin si Leon na maliligo na sana ako. Kaya lang, bigla siya nagising pagkatapos ko mag-training. So, pinakain ko muna siya ngayon. Before I gave him his lunch, na pinaligoan ko muna rin siya para, na tayo, dire-diretso na tayo. Di nga lang niya naubos yung pagkain niya. Feeling ko, pa rin siya, busog pa rin siya eh. Pero okay lang, ko muna siya. Tinabi ko na lang muna siya. Tapos mamaya, pag nagutom siya, ibibigay na lang natin ulit sa kanya. Ngayon, ako ay liligo. I will just take a quick shower. Hindi ako magtatagal kasi yung buhok ko naman hindi ko babasain to dye kasi kahapon winash natin siya. So, today, no. Babes, we are back. Kakabalik ko lang galing baba kasi nilakad ko sila Sugar and si Canela for their afternoon walk pagkatapos ko mag-shower. So, binisan ko lang lahat-lahat. So, now, we are back to Quesito! My bebito! Okay now? Is it our time now, Lovey? Quesito and Mama's time now? Okay. Okay, hold on. Let me get you out of there. Wait, saan natin tayo pwede patong? Sige, dito. Patong ko kayo muna dito, bebe. Hey, baby, come here. What do you wanna do, Lovey? We cannot go out. We need to wait for Papa. Papa will come back later, okay? Ay, hindi na pa natin natin. Sarili natin kami. Let's go get our camera. Ayan. Inoff ko na rin yung aming, yung aming heater. Tapos, as soon as inoff ko yung heater namin, medyo lumalamig na naman siya. So, kaya naka-sweater ako. Sweater weather na naman po tayo, mga kaibigan. So, baby, stay there, okay? Wait for me. See? Wait for Mama. Wait for Mama. Yan, dito tayo sa kwarto ni Leon. Okay. So, ganito, Bebs, pag sa hapon, I make sure na wait lang put mo yung mukha ko. Maybe go. Okay, good boy. I make sure na sa hapon, si Leon is magkakaroon siya ng time na makapaglaro dito sa kwarto niya. Hindi lang dun sa kanyang playpen because in his playpen, he cannot move that freely. You know what I mean? Kasi ang nagagawa niya lang dun is lagi tatayo siya, tapos konting gapang to reach his other toys, and then upo. Ganun lang usually yung nagagawa niya doon sa playpen niya. So,
every day, if I have time, or pag maaga ko natapos yung mga ginagawa ko, I make sure na maglalaro siya dito sa kwarto niya. Kasi dito sa kwarto niya, nakakapaglaro siya ng as in, bonggang-bongga. Like, he can practice his crawling, and then nakakapag tayo-tayo siya dyan. Napapractice niya rin yung pag, standing up on his own. Kaya, ayan. So, ngayon, dito naman tayo. Iniwan ko sila Sugar at si Canela sa labas kasi medyo pagka medyo nagkukulitan silang dalawa, tumatakbo sila dito. Tatakot ako kasi baka mamaya mabangga nila si Leon, and bigla na lang tumaob si Leon. So, yeah. Sa ngayon na medyo, alam niyo yun, kailangan pa ni Leon ng, ng mas, more time na talaga makapaglaro kila Sugar and Canela ng barubalan. So, ayan. Iniiwan ko muna sila sa labas ng saglit. Tapos, yun, lalabas ulit ko maya-maya. Okay, ito nyo? Ayan, ang sinasabi ko. No! I said no, ah. Don't worry, mga bebe, ha. Meron niyang cover. So, kahit hawak-hawakan na yan, wala namang mangyayari sa kanya. Pero, syempre, inaano ko pa rin siya. Sinasaway ko pa rin siya pagka hinahawakan niya para at least malaman niya, matanim sa isip niya na it's not good for him to touch this thing. Para ma-remember niya. Okay, babe. Since marami na nagre-request sa akin ito, as in, marami sa atin nagpapaalala na gumawa daw ako ng video about dito. So, I will just share some, information about dun sa paano namin na-move si Sugar and si Canela from Bangkok, Thailand, to Barcelona, Spain. Kasi nga, as you guys know, na hindi ganun kadali makapaghanap ng airlines o ng company na nag-accept ng snub nose, especially pagka summer time sa Europe or kung saan man bansa kayo mag-move. So, sobrang kasi risky sa kanila na mag-accept ng mga snub nose kasi nga due to their breathing problem. Nung time din na naghahanap kami ng company para kay Sugar and Canela, medyo na-stress din kami ng bonggang-bongga. Pero I just wanna tell you guys na mapursige kayo talaga na maisama yung inyong mga pets, walang imposible. So, tiyaga lang na maghanap ng mga company and dasal lang. We've been in contact with 7 companies and isa lang doon yung as in talagang nakatulong sa amin ng bonggang-bongga, which is ang United Pet Express. Yan. Sobrang informative nila when it comes sa details ng pag-move ng mga pets nyo. And isa pa, hindi sila yung tipong company na they want money before sila magbigay sa inyo ng information. No, they're like, bago sila magbigay talaga sa amin ng quotation or before they ask us for payments, as in, I think 2 days before na ng flight ni na Sugar. So, as in, the whole time na magkausap kami and the whole process na ginawa nila, wala silang hiningi sa amin na kahit down payment, wala silang hiningi sa amin. To think na, marami kasi mga tao din na alam nyo yung magtatanong, tapos in the end, hindi rin pala sila push through yung mga ganun. Mabilis lang yung mga requirements na kailangan nila or papers na kailangan nila. And I won't go deep sa mga information, especially dun sa isang paper na ibibigay sa inyo kasi I'm not the right person to explain it to you kasi hindi rin ako 100% na alam mo yun, may information or may knowledge about dito sa paper na isabihin ko sa inyo in a bit. Documents required nila. First is a microchip. Yan, meron ako ditong lista. Microchip or identification microchip, ISO compatible, must be implanted on the same day or prior to the rabies vaccination. So,
Ito microchip na to is, meron na sila sugar neto before namin sila makuha dun sa alam mo yung pinagkuhanan namin sa kanila, which is sa Chiang Mai. So, bago nila binigay sa amin si sugar and si canela, kompleto sila sa papers. So, meron silang microchip, ISO compatible. So, meron kami rito certificate dito, which is, ito, ayan yung kay sugar and yung kay canela is, yan, ito. Second is, original vaccination book, which is serve as their passport as well. Yan, parehas lang yung sinasabi nilang pet passport and vaccination book, parehas lang yun. Ayan, ito yung kay Canela, vaccination book niya, and kay Sugar naman is, ito, medyo luma na yung kay Sugar kasi alam nyo na mas matanda si Sugar. Next is rabies blood test or yung titer or titer test, rabies test na medyo may kamahalan. We got this titer or titer test. I think 1-year-old na ata si Sugar nun bago namin siya kinuhanan. And then si Canela naman, magwa 1-year-old ata siya nun if I'm not mistaken. And this certificate is valid as in forever. As long as hindi nyo mamimiss yung rabies vaccination ng mga pets nyo. As in, dapat kung nakaschedule silang i-injection na ng rabies sa November 1st, for example, dapat November 1st or before November 1st, ma-injection na nyo yung pets nyo. Hindi kayo pwedeng malate. Pwede kayong mag-advance, I think, pero hindi kayo pwedeng malate kasi mawawalan ng visa yung titer test or titer test nyo. So, ang presyo ng test na ito is, that time was 13,000 baht. Wait lang, let me calculate it for you. Sa peso, pumapatak siya ng 20,700. Ayan, ang isang test. So, gumastos kami ng almost 42,000 para kay Sugar and Canela para makakuha ng test na to. Next is health certificate issued by the state vet. Since sa amin, kumaan kami sa agency, so tong certificate na to is sila yung kumuha para sa amin. And then lastly is copy ng passport ko and pet's photo. Ayun yung mga kinailangan namin para ma-move namin sila Sugar and si Canela. The cargo company na naglipad kay Sugar and Canela papunta dito is Emirates Pet Cargo. Nangyari sa kanila is from Bangkok to Dubai, and then from Dubai, nagstay sila doon for 24 hours kasi yun yung new policy ng Emirates Pet Cargo na pag may mga magta-transit doon na pets, the pets should stay in Dubai not less than 24 hours. So, they had to stay there for 1 day. Then, the next day, they flew to Barcelona. Yung binayaran namin, alam ko ito yung hinihintay nyo, yung binayaran namin is in peso. Isi-share ko sa inyo kung magkano para at least may idea kayo kung magkano, especially kung may parehas kayong breed na katulad sa amin. So, ang binayaran namin sa baht is 180,000 baht. Excuse me, which is, pag kinonvert mo sa peso is, pumapatak siya ng 287,000 peso para kay La Sugar and kay Canela. Sana nakatulong sa inyo yung konti, yung mga information na ibigay ko sa inyo, bebe, kasi alam ko marami talaga din na sa inyo na nanonood ng vlog ko na merong French Bulldog and English Bulldog na alam ko nahihirapan kayo na makapaghanap ng company. We've been through dun sa mga experience na nararanasan nyo ngayon. And I know yung feeling, bebe, na frustration, yung stress kasi walang tumatanggap ng mga pets nyo. Pero, yan, ang advice ko sa inyo is mag-ask kayo na, mag-seek kayo ng help sa isang pet relocating company. Hindi naman ganun kasi kahirap talaga. It's just that yung breed na meron kami is medyo mahirap talaga na na hanapan sila ng company. Alam ko yung feeling na, alam nyo yun, ayaw natin iwan yung mga pets natin, which is, si Sugar and si Canela is sobrang mahal na mahal namin, and turing namin sa kanila is anak talaga. So, kasama sa responsibilidad namin na isama sila kung saan man kami lumipat, and kasama rin yun dun sa first day pa lang na nakuha namin si Sugar and si Canela, alam namin na kahit saan kami pumunta, hindi namin sila
iiwan. Anyway, yun na yun, Bebs. So, kung may mga question pa kayo regarding this, just DM me sa Instagram or message me sa Facebook para kung meron kayong clarification na gusto malaman pa or medyo mas malinawan pa, just reach out to me and I will gladly help you kung ano ba yung mga information pa na pwede kong i-share sa inyo. Thank you guys for watching of our today's vlog. I hope you guys enjoyed. Please don't forget to give this a video a like and please subscribe if you haven't already and let's catch up very soon. Bye! Mwah!